I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. Kumusta mga kaibigan? Tara na't talakayin natin ang pinakabago at pinakahat na balita sa mundo ng basketball. James Harden mukhang malabong makakapunta sa kanyang gustong pupuntahan. Kamakailan lamang ay nagpasya na si James Harden na i-conclude ang kanyang kontrata mula sa 76ers. Dahil dito nalaman natin na ang gusto niyang kupunan na pupuntahan ay ang Los Angeles Clippers. Pero tila malabo ata ang interes ng Clippers mula sa The Bird na si James Harden. Si James Harden ay isa sa mga players na maaaring magbigay ng malaking impact sa kupunan na Clippers. Sasamahan niya ang malakas na duo na si Kawhi at PG-13. Huwag din natin ipasawalang bahala matapos mapunta ni Russell Westbrook sa Los Angeles Clippers ay naging maganda naman ang takbo ng karera niya. Naging maganda ang kanyang role, mas nagamit ang kanyang potensyal sa kupunan na Los Angeles Clippers. Kaya't kung bigyan ng chance si James Harden na makapunta sa kupunan ng Los Angeles Clippers, ay maaari siyang maging 6th man or maging first 5. Pero malay natin, babalik yung James Harden 6th man ng OKC. Alam naman natin kung gaano kalakas yun. Siya lang naman ang second youngest player na makapanalo ng 6th man award. Tinalo niya dito si Lou Williams at Jason Terry. Ngunit tila ang Clippers na ata ang hindi interesado sa kanya. Hindi raw mag-aalok ang Los Angeles Clippers ng malaking halaga para sa trade nila kay James Harden. Ibig sabihin, wala raw major assets ang Clippers na kasama sa kanilang mga alok. Ayon sa balita, ang Clippers ay mayroon pa rin naisip na paraan upang mapalakas ang kanilang kupunan nang hindi isasakripisyo ang mga key assets nila. Hindi naman sila basta-basta sumusuko sa pagsulong ng kanilang roster. Sabi ni Chris Mannix ng Sports Illustrated, "There is no market for Harden. If there were, he would be gone already, either via free agency or trade." Sa madaling salita, naniniwala ang Clippers na mas valuable ang kasalukuyang roster nila ngayon kaysa i-trade ito para kay James Harden. Binibigyang halaga ng Clippers ang player na si Terrence Mann sapagkat alam naman natin na naging maganda ang karera niya dito sa Clippers at naging maganda ang kanyang kontribusyon dito. Dahil dito, si Terrence Mann at ang first round draft ng Clippers ay kasalukuyang hindi nila mai-offer. Pero sa kabilang banda, kailangan mag-isip ng maayos ang Clippers tungkol dito. Alam naman natin kung gaano kalakas si James Harden. Isa ito sa mga leader kung points per game ang pag-uusapan. Kahit bago pa lang siya sa kupunan na 76ers, ay nag-a-average siya ng almost triple-double. Nag-a-average siya ng 21 points, 6 rebound at 10.7 assist per game. At may career high din siya na 45 points sa kupunan na 76ers. Kaya't hintayin na lang natin kung saan papatungo si James Harden. Tungo naman tayo sa umuusbong na karera. Walang iba, si Jason Tatum. Jason Tatum, ibinunyag kung sino ang susunod na muka ng NBA. Si Steph, LeBron o KD. Si Jason Tatum ay isa sa mga young stars na tinatangkilik ngayon sa NBA. Bilang isa sa mga young star, ay mapapaisip talaga si Jason Tatum kung sino ang susunod na mukha ng NBA. Ang mga NBA legends na nagdomina sa liga ilang taon na ang nakalipas, ay tanggapin na natin na malapit na matapos ang kanilang kanya-kanyang karera. Siguradong malulungkot tayong mga NBA fans pag nangyari iyon. Ngunit hindi pa sila tapos. Kamakailan lamang nag-anunsyo si LeBron James na ang kanyang pagre-retiro ay hindi pa mangyayari ngayon. Samantalang ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry ay naglalaro pa rin sa kanyang prime. Ang mga old heads ay still competing sa mga next at upcoming na henerasyon. Dahil dito ang sabi ni Jason Tatum na isa sa mga young guns na nagli-lead sa future ng liga, Steph, LeBron and KD, those guys are still doing what they do. Ang tugon naman ni Jason Tatum matapos sabihin na siya ang magiging susunod na mukha ng liga, hindi lang ako. Nandyan pa si Luka, Jaylen Brown, Donovan Mitchell,
at masasabi kong ang liga ay nasa mabuting kamay. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang mga bagong henerasyon. Marami tayong mga players na nagmula sa NCAA at mga overseas leagues na patuloy na nagpapakita ng husay at potensyal na maging susunod na muka ng NBA. Pati rin ang mga rookies na kamakailan lamang ay bagong na-draft sa NBA ay hindi natin mapagkakailan na talaga namang mga malalakas. Sadyang maganda ang mga kinabukasan ng mga batang ito. Merong iba na nag-a-adapt sa new playstyle at meron ding iba na nag-i-stick sa old playstyle. Ang debate kung sino ang susunod na mukha ng NBA ay isang walang hanggang debate. Alam naman natin na ang liga ay kasalukuyan pa rin nagaganap. Bawat tao ay may iba't ibang gusto at bawat tao ay may iba't ibang iniidolo. Tungo naman tayo sa Golden State Warriors. Yang star duo ng Summer League ng Golden State Warriors, maaari kayang mapunta sa main roster? Sa kabila ng nakakadismaya na 1-6 record sa kabuuan ng kanilang Summer League, walang alinlangan na may ilang individual na positibo mula sa ilan sa mga batang manlalaro ng Golden State Warriors. Sina Lester Quinones at Guy Santos ang nangunguna sa Warriors sa scoring at may mga consistent na performance. Dahil sa mabilis na improvement ng dalawang ito, maglilid ito sa espekulasyon sa potential role nila sa main team next season. Sabi ni Kate Smith noong Summer League, isang Warrior insider, ang dalawang to na si Quinones at Santos ay may magandang future sa Golden State. Sabi niya, Quinones is probably better in his two-way status, but we'll see if there is room. Santos could benefit from a step up in league. I think eventually both will find their way on our roster at some point. Gaya ng sabi ng isang Warriors insider, ang pangunahing tanong ngayon ay kung mapapanatili ng Warriors si Quinones sa isang two-way na kontrata, kung makukuha siya ng pangunahing pwesto sa franchise o kung saan man. Si Quinones ay nag-a-average ng 21.2 points, 4.6 rebounds, 5.2 assists at 1.2 steals sa 5 laro niya sa Vegas. Samantalang si Santos, isang 6'7" forward mula sa Brazil, ay mas maliit ang posibilidad na mag-ambag sa isang palapag ng NBA sa susunod na season. Ngunit meron din naman siyang tsansang makakuha ng two-way contract sa Golden State. 21 years old siya na nag-a-average ng 17.3 points, 6 rebounds during his 4 games sa Vegas. Si Quinones at Santos ay magiging parte ng training camp roster na kung saan may oportunidad silang makakuha ng 14th roster spot or two-way deals if available ito. Kaya mga kaibigan, anong masasabi nyo sa mga latest balita tungkol sa NBA ngayon? Leave your comments below.